Pieros, on your marks. Get set. Go! Sama-sama tayong mag-unahan dito sa Cebu. Sa lupa man, ibabaw ng tubig, Picture pa lang kahit hindi ka pa nakasakay, cool na eh. Parang gusto mo maglaro ng maglaro. at kahit sa ilalim ng tubig pa yan, G tayo, Pieros. Kahit pa nga sa sayawan, papatalo ba tayo riyan? Mag-unat-unat na ng buto. Parang ginawa ko ng sisig to ah. At pagalawin na ang mga kasukasuan. Galaw-galaw, biyeros, dito sa City of Naga, Cebu. Ang perfect cone shape na bundok na ito, ilang segundo lang naakyat para masahit. Yakang-yaka kahit pa ng mga lola. Kung may perfect cone shape na bulkan sa Bicol, dito sa Cebu, ay pantapat daw sila riyan. Ito ang Mount Naupa, biyeros. Tanaw yan mula sa isang perfect spot dito ng isang view deck. We are 500 meters above sea level. And as you can see, there, isa sa mga pinupuntahan ng mga tao dito ay dahil dito sa almost perfect shaped mountain. Kung ang Bicol may perfect mount ngayon, ito yung parang kanilang end. Halos kalahati ng lungsod ng Naga ay kabundukan. Where we park, now where I am, the peak. Medyo malayo na yun. 45 seconds. Sisiw sa dali ang akyatan dito, biyeros. Kita nyo naman sina Lola. Effortless parang mga bagets. Wow! Pero bakit nga ba Naupa ang tawag sa bundok na ito? May ilang kwento ang mga nagahanon dyan. Kasi sa buong Naga, ito ang pinaka-highest peak o pinakamataas na tawag doon sa bungtod so kung Sabsaya pa. Yan ang pinakamataas kaya ang ibang bungtod dito parang naapakan niya man ba? Kaya tinawag na Naupa. Naapakan lang niya ang mga katabing burol. May mas sikat pang kwentong bayan ang pangalan ng bundok. Kwentong bayan ba na may nakakita daw, nahuli sila. Nagtalik, ang ibig sabihin nun sa Bisaya, nag-upa. But wait, there's more! Hindi lang bundok ang matatanaw. Sa pag-akyat sa Mount Naupa, may madadaan ng falls. Halos isang oras na lakaran lang yan. Kering-keri. Kung ang Mount Naupa, wala pang isang oras na lakaran ang kailangan. Isang paboritong sabaw ng mga nagahanon, umaabot daw ng 24 oras bago maluto. Ito ang balbakwa, isang putahe na gawa sa balat ng baka. Aling mga unta! Pare mga biyano, dito tayo sa Yansis Balbakwa. Sabi nila yung balbakwa na to ay may sweet and spicy. Alright? But, tikman muna natin yung sabaw. Aha! Yep. Yung una mong malalasahan, yung tamis. After 1 to 2 seconds, malalasahan mo na yung kagat, yung anghang. Kaya pala, sweet and spicy, tapos nun, maghahalo kayo ng ginamos na may medyo syempre konting salty. Na usually, ito daw talaga yung pang even out or pang balance ng mismong whole balbakwa experience. Sweet, spicy, salty. Gets. Husgahan na natin ang laman. Ito lang yung nahabol ko kapag nagluluto yung kare-kare ng aking biyanan. Pero yung unang guess ko talaga yung tail dahil 'di ba parang similar din yung it's very bony. Tapos yung skin ng tail, yung mga loob-loob niya na ganitong type of meat na very tender at malambot. Boom. No. Lambot. Malasa.
Paano ba namang hindi lalambot at kakapit ang lasa niyan? Ikaw kaya pakuluan ng 24 hours. Amusing! So, Nay, pagkatapos tanggalin ng buhok, ano ba usually pa tinatanggal? Buhok? Buko. Balahibo. Balahibo lang talaga. Tapos nun, yung mga main parts na ginagamit mo para sa balbakwa ay Buntot. buntot, Balat. balat. Takong. Ano yung takong? Yung Ito. ano? Yung koko. Malapit sa koko. Malapit sa kuko. Meron po bang rason kung bakit yun po yung mga parts? Masarap kasi kain. Sarap kayo. Tama po ba na yung mismong skin or tinatawag ba nilang collagen or something, Collagen. di ba? Tama naman po yun, no? Yun yung nag-a-add ng thickness and stickiness dun sa soup. Yeah. Tama, no? Dapat. Matapos linisin, hiwaan galore na tayo, biheros. Okay. Sige po. Anong gano'n Ganito kalaki? lang. Yun na po yun? Hindi na po. Ikaw na... Half lang po? Tapos hindi kailangan talagang ganyan yan, no? Sige. Ayaw makisama nito ah. Tigas ng buntot na to. Di ka ba natatakot sa arm muscles ko? Gigil mo ko eh. Parang kinuha ko ng sisig to, ah. Hi! Okay. Pwede na, no? Ito yung sako. Groove budget na tayo sa buntot. Next part, please. Tapos, saan niyo po siya hihiwain? Pag ganon. Isa pa to. Pinahihirapan ako. Mapurol. Ay, may nainip. Sige na, ikaw na ate. Thank you. Yan. Kailangan talagang malakas. Kailangan malakas. Si ate yan, pinasikatan naman ako. This is how you do it. With passion. With strength. With unligigil. Palalambutin ang karne ng 24 oras sa kahoy para mas manuot ang smoky flavor. Sobrang lambot, saka sobrang nuot talaga yung mga lasa ng mga sangkap sa mismong balbakwa. Okay lang po yung presyo nila, kanang affordable lang. At ang mga pagkain nila ay masasarap po. Kung hilig ng mga naghahano ng kumain, aba, hilig din nilang humakot ng medalya sa larangan ng palakasan. Kasama ang local athletes at coaches sa kanilang ipinagmamalaking sports arena, isang labanan ang magaganap. Presenting ang Hyper Team Jeff. Kasama ang mga atletang sina Steve, Jared at Coach Carlos. Ang mga antukins, Team Drew. With athletes Mike, Andy at Coach Marvin. Kuya Jeff, nung sinabi sa'yo na magkakaroon kayo ng mental competition ni Sir Drew, ano yung mag-feel? Hindi siya nakatulog. Actually, yes. Totoo yung sabi sa ako nakatulog. Midlife crisis. Iba yun. Ay, iba pala yun. Sorry. Ang labanan, isang baton relay. Siyempre, unahan sa finish line, Bejeros. Tatakbo at ipapasa sa susunod na manlalaro ang baton hanggang makarating sa finish line. Yung competitive level ni Sir, iba to eh. I mean, from being pitspiration ko siya, tapos nakakasama ko mag-jogging sa morning to. Iba to. More of sports na sinalihan ko leading to multi-sports into triathlon. Dahil sa kanya. Hairstyling. Yan. Hairstyling. Diba? Strength. Ano ba? I'm blushing like a blush on. Tama na yan, takbuhan na. Teka, nawalan ako ng sense of direction. Disappointed ako sa sarili ko. Dahil nakita ko talaga na hindi siya tumakbo. Tumakbo kaya ako. Mahilig lang talaga kami ng bulahan, guys. Ang mga atleta mula sa City of Naga, Cebu, game face ready palagi. Ang athlete natin sa Naga, disiplinado. Disiplinary yung trainer natin si Marvin. Tine-check kasi yan, ano yan, performance, attendance, at saka yung attitude. Ganda ang performance mo, pero yung attitude mo mali.
tatanggalin ka talaga sa Dadalhin sa silver regional. roster ng team. Sa katunayan, kalhok ang mga atleta ng Naga City sa ginanap ng palarong pambansa kamakailan lang. Ang swimmer na si Bobin Simon, nasungkit ang silver medal sa medley relay at bronze sa freestyle category para sa swimming. Habang ang pambato nila sa taekwondo na si Earl Gabriel Ubay ay naiuwi ang bronze. Sa pagkapanalo nila, maaari na silang mapabilang na miyembro ng ating national team. Aba, baka tayo na pala ang susunod na pambato sa SEA Games o sa Olympics ha? Siguradong proud na proud sa inyo ang mga naghahanon. Pati kami ha? Woohoo! Ang sports ang isa sa ipinagmamalaki ng lungsod dahil sa angking talento ng kanilang mga kabataan at sa layunin nilang maging physically fit ang kanilang mga residente. Hindi lang physical training ang itinuturo ng mga coach sa mga atleta. Confidence, mindset, kung talagang may ano ka, kanang astig ka sa laro. Iba kasi ang laro on field. Yung sinasabi nila na push your limits. So, yan talaga aming mantra dito. Dapat push your limits. Buti na lang meron silang sports arena para sa pag-iensayo. At ito pa ha, bukas din yan sa publiko. Meron silang Olympic-sized pool para sa mga aspiring swimmers dyan. May tennis court. Talagang paandar Naga City ha? We have the sports track and oval. Lately, the pickleball court, which has been opened recently, not only to the Nagahanons, pati ba naman yung public, pwede rin sila. Dahil very good kayo, coach at mga atleta, deserve nyo ang munting salo-salo. Isa sa mga paboritong pagkain rito ang Bisayang manok. Pero may sariling version ng restaurant na ito. Hinahaluan nila ito ng gata. Sarap ma'am, tapos healthy siya. Bagay rin sa amin nga athlete dahil may gulay, may chicken. Bukod sa mga atleta, isa pa sa mga ibinibida ng lungsod ang kanilang pasilong sa Naga o shelter in Naga. Naglalayon itong magbigyan ng mas malawak na pahingahan ang mga lokal ng lungsod. Ang best time para makita yan sa sunset. May pailaw pa kasi yan sa gabi. Kung dito nyo maisipang bumiyahe sa Naga City, hindi lang tao ang may silong o shelter ha, dahil hindi kalayuan sa boardwalk, may kuwebang ginagawang bahay ng mga isda sa dagat. Teka, kuweba sa ilalim ng dagat? What? Ayon sa lokal na pamahalaan, natural rock formation ang sinasabing kuweba na paboritong pasukin ng mga diver, lalo na kapag gabi o yung nighttime diving. Para sa mga biyaherong palaban sa tubig, pwede kayo mag-free diving. Nag-free diving tayo, pero feeling ko yung experience ng underwater would have been more effective kapag nakatangkay tayo. Kung may sapat na oras, mas mainam na subukan mag-scuba diving para mas ma-explore ang ilalim ng dagat. Underwater paradise na may tuturing ang area dahil sa daming mga coral at iba't ibang isda. Pagkatapos ma-enjoy ang ilalim ng dagat, game kayo sa isa pang adventure? Sa ibabaw ng tubig naman. Sa bakawan na ito, hindi lang daw kamay ang ginagamit para makahuli ng seashells at isda. Minsan pati raw paa. Talaga ba? Bukod po sa alimango, alimasag, ano pa po yung mga pwedeng mahanap tapos yung pwedeng lutuin? Iba't ibang shape ng mga shield. Imbaw, tuway, bagungon, mga pundok-pundok. Mayroon din yung mga talaba dito na mga dumikit sa bato. Fiesta po ito dahil ang dami po pwedeng makuha. Opo. Tapos ang dami pwedeng maluto. Ano po ang pinakamagandang oras para kumuha ng mga iba't ibang klaseng shell? Umaga po. Umaga. Kaya low tide. Low tide sa umaga. Kapag high tide, gumagamit ang mga lokal ng bangka at sumisisid. Ginagamit nila ang kanilang paa para bulabugin at kapain ang nagtatagong seashells. Gusto ko.
ang kanilang mga nakukuha, pangkain at pangkabuhayan. Mag-iisa. Pwede kasing magpaluto ng mga fresh na huli sa lokal. Bukas sa publiko ang Inobaran Mangrove Forest na walang entrance fee. Ang tanging rule dito, Beros, bawal magkalat. Bukod sa seashells, may iba pang mga paandar na putay ang Naga City. Sa cafe naman ng hotel na ito, isang classic Visayan dish ang ating titikman. Presenting ang nakatatakam na sinuglaw. Marvely, ito yung kakainin ko kapag dinner dito sa may Visayas dahil ang sarap ng inihaw. At the same time, gusto ko talaga kumain ng isda. Well, specifically, kinilaw dahil sobra siyang fresh. Intriga much kung saan nga bang City of Naga sa isla ng Cebu. Isang oras mula sa Mactan Airport ang ating bidang lungsod. O di ba ang lapit lang para sa isang side trip? Nasa Cebu na lang din tayo bakit di pa natin dayuhin ng isa raw mahiwagang puno sa Ginatilan? Umabot ng 3 oras na biyahe bago namin makilala ang mga bayaw na si Celso at Lando. May bitbit silang mga balat ng itlog at cornstarch para sa kanilang gagawing ritual sa puno ng saksak. Ang paniniwala kasi dito, maganda at mapakikinabangan nila ang napiling puno kung ito ay dadaan sa ritual. Hihiwain ng maliliit ang saksak at saka ibibilad bago gawing kakanin. Ikaw ay 20 years old ngayon, pero nagsimula siya sa pagbabayo. Para makakuha ng natok. Kailan naman nagsimula itong proseso na to na kinakain yung mismong bark ng puno, no? Yung pa World War II, World War II. ito yung kinakain sa bukid. Kasi hindi na makapagpili dito sa palengke dahil meron yung mga sundalong Hapon. Ay, hindi. Oo, baka maano sila. Baka mapatay sila. Mapatay sila. Opo, sir. So, naghanap na lang sila ng makakain. Oo, ng alternatibo para makakain at para makasurvive. Babayuhin, ilang ulit na sasalain. At tutunawin sa tubig hanggang sa makuha ang tinatawag nilang natok. Ang natok na yan ay isang sangkap ng mga kakanin dito. So parang yung natok na hinahalo nila sa kung ano man. And usually parang makikita natin mga shredded na buko meat. Yun yung, I guess, base niya para sa akin. Pag meron akong pipiling iuwi, ito siguro yung uuwi kong pasalubong. Ano, nabitig ka sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the behind the show episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!